Magandang buhay! Kumusta? Nagagalak ako na makasama ko kayo sa araw na ito sa ating talakayan. Nawa ang bawat isa ay handa na, ang iyong notebook at ballpen ay nasa iyong tabi upang maitala ang mga mahalagang bagay na dapat mong tandaan sa oras na ito. Umupo ng maayos. Nung nakaraang linggo, binigyan tayo ni Ma'am Grace ng pagtataya na huling gawain mula sa Module 2. Naalala niyo pa ba kung ano yung talakayan natin mula sa Module 2? Sige nga, kung naalala mo, paki-comment. Tama, ito ay talento mo, tuklasin, paunlarin at pagyamanin. Okay, ngayong araw, pakibasa nga ang pahayag na sa iyong harapan. Mahalin mo ang iyong ginagawa at gawin ang mga bagay na iyong minamahal. Sa palagay mo, ano ang ibig sabihin nitong pahayag na ito? Sige nga, kung alam mo, paki-comment nga ito sa ibaba. Patungkol saan ang pahayag na ito? Tama! Tungkol ito sa hilig. Sino sa inyo yung may hilig? Ano-ano ang iyong mga hilig? Maaari niyong i-comment sa ibaba. So ngayong araw, ating tatalakayin mula sa Module 3 ang pagpapaunlad ng mga hilig. Upang lubos nating maunawaan ang aralin na ito sa Module 3, dadako muna tayo sa unang gawain. Panuto. Tukuyin ang mga bagay na iyong ginagawa sa iyong libreng oras. Isulat mo sa iyong kwaderno ang iyong mga sagot. Halimbawa, ano nga ba ang inyong mga ginagawa kapag libre ang inyong oras? Una, pagtugtog ng gitara. Meron ba sa inyo mahilig tumugtog ng instrumento? Kung meron kang hilig, paki-comment nga kung anong instrument ang iyong hilig. Gaya ng ating halimbawa. Kalawa, pagtatanim ng halaman. Meron ba sa inyo nakakahiligang gawin ang pagtatanim ng halaman kapag libre ang iyong oras? Ano pa? Panonood sa TV. Sino sa inyo yung mahilig manood sa TV? Meron ba? Okay. Ito yung mga halimbawa na maaari nating ginagawa kapag libre yung ating mga oras. Kayo naman, ano ang inyong mga ginagawa kapag libre ang inyong oras? Maaari ninyong itala sa inyong kwaderno. Kayo ay magtatala mula 1 hanggang 10. Gawin ito pagkatapos nating manood sa ating ESP Live. Ngayon naman, dadako tayo sa ikalawang gawain. Panuto. Isulat ang 10 gawain na gusto mong gawin sa iyong libreng oras. Iranggo mo ito mula sa iyong pinakagusto, ranggo 1, hanggang sa pinakahuling gusto, ranggo 10. Maaring ginagawa mo ito sa bahay, sa paaralan, o sa pamayanan. So una, mga gawain. So halimbawa, ano ba yung mga gawain na inyong ginagawa kapag libre ang inyong oras? Pagtugtog ng gitara? Ano pa? Maaaring piano? Di kaya drums? Ano pa? Pag-aalaga ng aso? Panunood sa TV? Ngayon, pagkatapos mong makapagtala ng 10, iraranggo natin ito. Halimbawa, ang una ay ang panunood sa TV. Ano kaya yung ikalawa? Okay, ang ikalawa mo naman ay pagtugtog ng gitara. At ang pangatlo mo ay pag-aalaga ng aso. So,
Ngayon, gawin mo ito sa iyong kwaderno pagkatapos nating manood ng ESP Live. Pagkatapos ito ay suriin mo ang iyong isinulat na mga pinagkakaabalahan. Sagutin ang kasunod na mga tanong. Isulat sa kwaderno ang sagot. Una, ano-ano ang iyong natuklasan na iyong ginawang talaan sa iyong ginawang pagraranggo sa mga ito? Isulat ang sagot sa ibaba. Ikalawa, bakit mahalaga ang pagtuklas ng sariling mga kinahihiligan? Ang pagpapaunlad ng mga ito. Muli, isulat sa ibaba ang iyong sagot. Malinaw po ba? Kung ikaw ay merong katanungan, maaari mong ikomento sa ibaba at ating tutugunin ito. O maaari mo din tanungin ang iyong guro upang malinawan ka sa iyong gagawin. Basahin natin ang pahayag na ito. At ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Mula ito sa aklat ng 1 Korinto 16 verse 14. So ngayong araw natutunan natin yung pagkilala natin sa ating sarili. Ano nga ba yung mga ginagawa ko kapag libre ang oras ko? Napakahalaga na makilala natin ang ating sarili. Matuklasan natin kung ano nga ba, saan natin ginagamit yung ating oras, yung ating sarili kapag libre yung ating oras. Hindi tayo abala sa paggawa sa ating mga gawain, sa ating paaralan, sa pagsasagot sa ating mga gawain sa module. Kapag wala naman tayong ginagawa ng gawaing bahay, ano yung mga ginagawa natin? So napakahalaga na makilala natin ang ating sarili at tandaan natin na ang pahayag mula sa aklat na ito ng Korinto, na sa lahat ng ginagawa natin araw-araw, kalakip dito yung pagmamahal. Mahalaga na makita natin na masaya tayo, na may pagmamahal tayo sa ating ginagawa araw-araw. Malinaw po ba? Nawa, tayo ay natuto sa ating aralin sa araw na ito. At maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Paalam sa inyong lahat.